Hi guys, welcome back to my channel. So sa video po na to is papakita ko po sa inyo kung paano tayo mag-transfer ng crypto from crypto.com papunta po dito sa ating coins.ph. So mag-login po mo tayo sa ating coins.ph dito po. And then sa my portfolio, pindutin lang po natin yan. Then receive. Pag pindot po natin dito sa receive, deposit crypto lang po tayo, no? Pag deposit po natin sa crypto, ang gagamitin po natin ngayon is XRP po, XRP. So type lang po natin dito sa taas ang XRP. Ayan, tapos pindutin po natin Ripple. Tapos po, pag nandito na tayo sa page na to, pindutin lang po natin yung copy, yung XRP address. Kailangan po natin yang i-kopya. Tapos balik na po tayo sa ating crypto.com. So dito po sa crypto.com, meron po tayo ditong CRO. CRO po tayo dito. So ang gagawin po natin, i-convert po natin yung ating CRO papunta sa XRP. Pindutin lang po natin yung sell. I-sell po natin yan para po maging yung CRO natin maging XRP, no? Ripple. So Cronos, pindutin lang po natin yan. Tapos i-sell po natin. Ayan. Pindutin lang po natin yung dalawang arrow sa gawing kanan. Tapos pindutan natin yung Ripple kasi Ripple po tayo, no? Exchange natin siya sa XRP or Ripple. So ayan, then sell lang po natin dito sa baba. Pindutin lang po natin yung sell. Ayan, confirm lang po natin. Ayan, you sold 898 CRO. So mayroon na po tayong XRP. So balik po tayo dito sa ating crypto.com. Ayan po, no? Mayroon na po tayong XRP. Ayan, total natin is 90. Pagkatapos po nyan is sa accounts naman po tayo. Punta po tayo ng ating accounts. Then XRP, pindutin lang po natin XRP kasi po XRP yung nasa coins.ph natin. Pindutin po natin yung transfer sa may bandang taas po, no? Transfer, then withdraw. Kasi po magwi-withdraw tayo from crypto.com papunta sa coins.ph. Then external wallet po, pindutin lang po natin yung external wallet. Ayan, then add wallet po, kailangan natin mag-add. So ang i-add natin is Ripple, no? XRP. Sabi mo XRP, then dito po sa page na to, i-paste lang po natin yung kinopya natin sa coins.ph. Paste. Tapos balik tayo sa ating coins.ph. Yung destination tag naman po ang ating i-copy. Pag copy po natin yan, balik po tayo sa crypto.com. Paste po natin dito, no? Ayan, paste po natin yung destination tag. Tapos po nyan, wallet name po sa pinakababa, sa coins.ph. So i-type lang po natin dito coins.ph kasi po coins.ph tayo mag-transfer. Then confirm lang po, continue lang po, no? Yan, continue. Then yes, I trust this address. Pindutin lang po natin yung address. Yan. Kung wala po kayong two-factor authentication, mag-download lang po kayo ng Google Authentication, no? So enable nyo lang po yan. So ako meron na po. So ganito po ang lalabas niya, no? Coins.ph yung ating address. Pindutin lang po natin, then confirm and withdraw. Confirm lang po natin and withdraw po yan. Tapos ayan, i-max na po natin, no? Yung ating i-withdraw. Lahat po i-withdraw natin. Pindutin lang po natin yung max. Then continue lang po ulit natin, withdraw. Pindutin natin yung withdraw. Then confirm. Pagka-confirm po natin dito sa
sa ating crypto.com, kailangan po natin mag-verification ng OTP. Then, bago po tayo makareceive ng OTP, kailangan po natin pindutin yung send button dyan sa tabing kanan. Yan. Then, tawagin natin 8019. Yan yung po OTP na ibibigay sa inyo, no? Tapos, balik po tayo sa Google Authenticator. Yung ibibigay po doon, ita-type uli natin dito sa crypto.com. Dito po sa baba. Yan, 5021. Then, continue lang po natin. Yun, okay na po. Nakapag-withdraw na po tayo ng ating XRP papunta sa ating coins.ph. Ayan. Sa ating XRP. Naka-email po yan dito, no? Sa ating XRP. Sa email address. Tuwing mag-withdraw po tayo, mag-email po sa atin yan. Ayan po, confirm na siya. Punta po tayo sa ating coins.ph. Withdrawal request has been submitted na. Okay na po yan. Magiging 0 na po yan. Yun, 0 na po siya. Then, punta po tayo sa coins.ph natin kung meron po siya. Hintayin lang po natin. It will take around 10 minutes, 5. So, wait lang po natin yan sa ating coins.ph. So, ayun po, no. Nag-email na po ulit. Successful na po yung deposit ng XRP. Nag-email po lagi. So, balik tayo sa ating coins.ph kung pumasok na. So, ayun, meron na po tayong 5,581.86. So, yung value po na yun is XRP pa. So, gawin po natin siyang peso. Kung makikita po natin dito, ayan po, Ripple po na mayroon tayo, no, 5,600. So, sell lang po yan natin, yung XRP. I-maximum na po natin ang ating ibenta o transfer natin sa PHP, sa peso. Ayan po, 5.5. So, confirm sell lang po. Confirm natin yung sale. So, successful. So, got it. So, mag-email po yan. Yung pag every transaction, nag-email po siya. So, successful, convert, successful. So, yung XRP po natin is naging peso na. So, ayan po. Kung makikita natin, Philippine peso na. So, hanggang dito na lang po ang ating video. So, hanggang sa muli, ingat po lahat. Thank you for watching. Please like and subscribe.